tapos hindi rin siya parang gumaganda. Siyempre hindi wala nga growth. So anong magandang gawin pag sa time na ganoon? So by experience po, mas maganda siguro wag niyong ilagay muna sa yung talagang sobrang direct sunlight, kasi pagka mapapansin niyo yan sa mga plant nyo, pagka sobrang nainitan, ang nangyayari sa kanya ay unti-unting natutuyo yung paligid, no? So alam natin na pagka natutuyo yung paligid, so nawawalan sila ng kapasidad na mag photosynthesis. Siyempre pag wala na masyadong mga leaf and petioles, no? So kung liliit yung plant mo, like for example na babawasan ng rhizome, no, yung size niya ay lumiliit rin. Kaya napapansin natin na liit yung mga plant natin, di po ba, pag may time na nagdo-dormant. Tapos yung iba nga ay umiilalim, no, pagka nasa indoor siya, may mga grow light na malalakas. Tapos pagka pansin mo ilang panahon na maliit, tapos maya magkakaroon ng new growth, no, at doon na nagsisimula uli yung mga bagong magagandang mga Venus flytrap nyo na mas malaki at mas magaganda na, no? Actually mas matibay na, no? So may advantage pa and disadvantage pagka hindi ka nag-dormant. Ang advantage kasi dito tayo sa Philippines, di ba, wala namang winter dito. So nagdo-dormant na lang yung plants natin kapag pwede ko ba sabihin pag trip lang nila, no? Iba pwedeng sabihin na yon sa dami ng alagaan, napansin talaga nila ganun nangyayari. So ang masasuggest ko lang, kapag nagdo-dormant na yung plant mo, wag mong hayaan na ilagay sa pulsan, kasi pag nilagay mo sa pulsan yun, lilit hanggat matira sa'yo mga 3 rhizome na lang. At kapag bumigay yung 3 na yun, edi wala ka ng halaman, mamatay na. Kaya sinasabi ng iba na annual plants yung Venus flytrap, which is para sa akin hindi naman. Kasi may paraan para hindi maging annual plant yung plant mo, no? So bago pa man mamatayan, no, after sabihin na nating 2-3 taon base sa kanila, pero sa amin po talaga hindi kami nag-dormant dito, at yung mga plant namin dati dito pa rin naman, no? Hindi man ganun kaganda, nandito pa rin sila, no? Kasi ang ginagawa natin, no, continuously nag-divide ng mga plant. For example, tayo ng dito, magiging example natin. Ito, si Akai Ryu, no, saglit pa lang nandito yan, pero yung ibang mga kasama niya nag-decide na mag-dormant. So si Akai Ryu ay nanganak ng mga 2 ng mga plantlets, at yung iba doon inano ko na, no, hiniwalay ko na, like ito, tapos nakakuha pa tayong leaf pullings, which is ito, tapos yung iba pang plantlets ay ito, at yung iba nga ayan, mas malalaki na ngayon. To be honest, nakapag-release na ako ng isang Akai Ryu, hindi sa ating Shopee store, kundi sa may dumalaw kasi dito, at hindi ko na napigil na ibigay kasi sayang yung punta niya dito. So ganun na, no? So ano yung pinaka-direktang sagot doon? So kung may chance na kaya nyo i-propagate yung plant, i-propagate nyo, para sinasabi nilang dormancy na 1 taon lang mamamatay na yung plants mo, may namamatay bang pinaparami? So ayun na lang yung tanong ko sa inyo. So ang pinaka niyan i-propagate nyo, paramihin nyo, para sakaling mag-propagate, kung sakaling mag-dormant yung mother plant, meron pa kayong ibang magagandang mga plants. So sana na-gets nyo yung aking pinupunto dito, no, sapagkat no, lalim na, gagabi na kasi. So kasi pagka yung mga plants natin nag-dormant at naubos, wala, talagang mamamatayan. So dahil ang ating pag-aalaga ay outdoor or kahit na sabihin natin indoor, may time talaga na mawawala tong plants natin. Kaya yung iba, yung kakilala ko, ginagawa niya, bibili siya ng more than 1 plant. Halimbawa B52, no, bibili siya ng another B52, maaring sa ibang seller or dun pa rin sa seller na yan. So para kung sakaling mamatay yung isang halaman niya, meron ka pa siyang isang reserba.
So parang ganun rin yung aming pamamaraan, kaya lang ginagawa namin, po-propagate kami. Kung hindi naman malakas yung loob nyo mag-propagate, hintayin nyo na lang na magkaroon ng supling yung inyong mga halaman. So, sample tayo dito. Ano ba yung sinasabi natin magkakaanak na yan? No? So, dito hanap tayo dito. Ito. Sa tulad na itong shendro na to, di ba ang ganda? So, nagkaroon na siya ng mga plantlet. So, yan, pwede mo nang ihiwala yan. Tulad na ito, isang growth point, tapos dumami na. So, pwede mo nang ihiwala yan. Magiging more than one plant na yan. So, ayun yung sinasabi natin na kahit mag-dormant yung isa, maaring yung iba ay hindi naman mag-dormant. Bihira kasi yung nangyayari na sabay-sabay. Maliban na lang kung sabay-sabay mo rin or iisa lang yung source na yun. No, halimbawa, tissue culture, no? Ito yung medyo critical. No? Tissue culture kasi, sabay-sabay yan, clone yan magkakapareha sila, kambal, parang ganun. Pero pare-pareha sila yung genetic makeup kasi sa isang, ano sila, kumbaga plants lang sila kinuha. Kumbaga, sabi nga tissue culture, no? Doon pinarami yung group of cell, pinati-hati, dinivide, tapos ayun, nagkaroon ng clone. So kaya minsan pagka nag-dormant yung isa, sabay-sabay. Nangyari na yan sa akin dun sa Trebs Dracula dati. Ako, ang liliit pa ng Trebs Dracula dati. Tapos nagsabay-sabay nag-dormant. Dami kong biniling Trebs Dracula noon, kaya sabi ko, yari. Pero nung naka-recover sila, no, maganda, hindi na lumiliit talaga. So, hayaan nyo lang siya mag-dormant kasi once na mag-perk up uli yan, naka-recover, magugulat kayo sa ganda niya after dormancy. So, ang critical doon ay huwag nyo siyang mapapatay kapag nasa dormant stage siya. So, anong natutunan ko doon sa Trebs Dracula na yun na nag-dormant dati? Tutunan ko na huwag mo hayaan na mamatay sila para pag once na babawi na sila, meron ka pang plants na babawi. Kung napabayaan mo na, pinulsan mo na nga, nag-dormant, di patay na yun. Wala nang magkaganda ulit. So, ano natin, summarize natin para hindi magulo. Kasi gabi na, pagod na rin ako. Baka hindi na ganun kaganda yung pagkaka-explain ko. So, unang-una, ang gagawin mo, ilagay mo sa lugar na hindi ganun kaaraw. Bakit mo gagawin yun? Dahil ayaw mo siyang matuyo. Pangalawa, so ito dadagdagan ko na, lagyan mo ng sphagnum moss live kasi makakatulong yan to preserve yung plant mismo. Pangatlo, try mo na hindi siya mapatay during the time na siya ay nag-dormant. So anong gagawin mo? Kung may algae, edi alisin mo yung algae or replant mo. Pero iwasan mo magalaw yung rhizome or yung root system para sigurado mabubuhay. Ano pa? So, sa time na nakikita mo na paganda na sila, doon mo na sila unti-unting ilalagay sa pulsan para naman makabawi sila in size at makakain rin ng mga insect, no? Kung indoor ka, isprayan mo ng Maxi. Alalay lang, baka masobrahan. So, ano pa ba? Nag-dormant ba kami dito sa rep? Hindi ko pa natatry hanggang ngayon. Bakit hindi ko pa natatry? Siguro sa sobrang dami namin ginagawa ay hindi ko pa nasubukan, no? Iniisip ko rin, bakit ko ba hindi tinry? Siguro iniisip ko na nandyan pa naman yung mga plans ko. Hindi ko naman nararamdaman na kailangan ko nang gawin dahil okay pa naman sila. Actually, yung Maroon Monster, nakala ko hindi nalalaki, lumalaki na ngayon. Pati yung Red Piranha. No, ganun din sa B52 na dating litit lang, ngayon nag-uumpisa na uling lumaki. So ganun lang, no, huwag nyong hayaan na kapag nasa dormant siya mamatay siya. Sir, namatay nga or nagde-decline nga yung health. Ayun nga yun, kung nagde-decline na yung health niya, edi alamin mo kung bakit nagde-decline yung health. Sobrang araw ba? Or sobrang basa ba ng medyo mo? So, i-balance mo. Ibigay mo yung basic na dapat niyang ma-receive. Sabi nga nung nag-comment na to, nung nagtanong, parang sinagot na rin niya yung tanong niya. Hindi, ilalagyan ko sir ng constant na sunlight, tapos temperature, maayos na temperature. Tama po kayo.
So, ganun po yung gawin nyo, na sikapin nyo na wag siyang mamatay. Nung time na nag-dormant yung mga Treps Draculae ko dati, litong-lito na ako sa gagawin ko. So, dahil wala na akong ibang ways na dapat kong gagawin para mag-survive sila, hinayaan ko na lang, no? At after some time, lumaki rin sila. So, pag lumaki na, dun ka na uli siguro mag-try na mag-propagate ng mas matindi or mas maraming propagation, mag-foolings ka, rhizome division, etc. So, kailangan ba mag-undergo ng dormancy? Siguro sa 4 years kong pag-aalaga or more or less ng mga Venus flytrap, di ba? Papansin niyo naman, Venus flytrap yung ating yung main carnivorous plant dito. Napansin ko na hindi mo nang kailangan i-dormant sila, i-force dormancy. So, napakaraming paraan para paramihin yung halaman. Bakit mo pa kailangan i-dormant, no? So, hindi ko isip bakit hindi, no? Kasi kung yung iba ang ginagawa, kumbaga respeto ko na rin sa kanila yun, na ganun yung ways nila eh. Maaring tama sila dahil ayun yung nakita nilang best dun sa setup nila. Iba ginagawa talagang hindi nila nakikialaman. Okay rin yun, di ba? Bakit naman nila pakikialaman, di ba? So, sa ibang bansa, hindi nila pinapakialaman. Taon na lumipas dun sa mga propagation ng mga plant. Buhay pa rin. No? Kung may mga magandang setup sila, okay yun. Huwag nyo nang galawin. Paganda ng paganda yan, parami ng parami. Ang ganda talaga na magkakatabi. At may edad na Venus flytrap. Kitang-kita mo yung mga traits niya na pabago-bago ng panahon. Kala nyo yung isang cultivar, ganun talaga itsura. Nagbabago itsura niya. Kahit na napakasimpleng cultivar, nag-iiba-iba rin ang traits yan. Wala kayo dahil hindi lang po ako yung naka-observe yan. Pati yung iba na mas mauna pa sa akin o yung mga sumunod sa akin na nag-aalaga ng mga Venus flytrap, no? So, iba naman ang ginagawa, nilalagay nga sa ref, no? So, siguro 30 days. Hindi ko masyadong kabisado. Siguro i-share ko sa inyo pag na-research ko ulit yung conversation namin ng kausap ko. Kung paano ginagawa yung sa fridge dormancy. Kung may idea kayo, pwede nyo gawin. Pero, sana may mga backup kayo ng mga plans kung sakaling mag-fail yung fridge dormancy nyo na yun. Kung maging successful, nasa sa inyo na yan kung gusto nyo i-share. Pero ako hindi ko pa na-experience. Siguro, para bigyan kayo ng konting mabigyan natin ng ng content, no? Mag-propagate tayo or mag-try tayo ng dormancy sa fridge, kahit isang plant lang or dalawa, para makita natin kung talagang effective yun sa fridge. Pero nga, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo nag-dormancy dito sa ref or sa fridge. No, nilalagay nila yun sa lalagyanan daw ng gulay, no, para sakto lang yung lamig. Hindi ko lang alam paano pagka nag-brown out. Ilang araw na brown out. So, kaya nga dito hindi na kami nag-dormant, no, nag-undergo ng dormancy. So, ano ba yung nakikita ko ibang nagdo-dormant pa? Ito nga, itong ibang sign juice nagdo-dormant rin to. Ito, lalo na to. Piliformis trachy. Nagdo-dormant yan. Pag nag-dormant yan, wala kayong makikitang mga ganyan. Kita lang kayo ng bilog na parang may parang gimeya. Pero hindi gimeya yun. Nakatiklop lang yun na na leaf niya. Iipon doon. Tapos pag gusto nila uling mabuhay or magising, ang tawag ng iba. So, unti-unti na magpo-produce yun. So, kaya nga nakakatuwang alagaan tong carnivorous plant natin eh. Saka kayo nakita ng halaman na natutulog tapos nagigising kumakain, di ba? So ito lang. Kaya marami pa tayong dapat matutunan sa halaman na to. Kaya in a way maganda dahil continuous yung learning, hindi boring alagaan. Di ba? Hindi mo ilalagay lang sa tabi at hayaan mo siyang lumaki na. Inaalagaan talaga. So, yun lang muna pagdating sa dormancy. Ang suggestion ko sa'yo, dahil nakuha mo na yung plants mo na yan, no, alagaan mo mabuti hanggat lumaki. Makita mo yung full or matured na plant mo. Sakaling B50 to yan, kita mo yung isa sa mga pinakamagandang Venus flytrap na malalaki, mapupula at mabilog, no, na plants. Tapos kung mga anak yan, edi hiwalay mo
para hindi naman natin hinihingi kung sakaling matuluyan yung isa doon, meron ka pang isa na backup. So pwede mo ring check lagi, kumbaga regular na i-check yung medium kung baka may mga peste para mapalitan mo kung kinakailangan. Tapos tingnan mo rin kung yung plant pwede nang pakainin. So pwede mong pakainin yan. No, kung sakaling 10 yung traps niyan, pwede mong pakainin yung isa or dalawa. Tapos pag natunaw na, tsaka mo na uli, no, pakainin yung iba. So napakaraming pwedeng gawin sa Venus flytrap. Pero pagdating sa dormancy, dito, growing area, ito po, hindi ko sasabing tama yung ginagawa ko. Hindi po kami nagpo-dormant. Hindi po kami nag-undergo ng dormancy dito. So, continuous lang yung pag-aalaga namin, propagation. So, hanggang ngayon, okay pa rin naman yung mga plants. May mga time na lumiliit sila, pero pag nakabawi, lalaki rin ulit. So, iba lang talaga, hindi sanay na lumiit yung plants nila kasi pinalaki na nilang matagal yun eh. Pero nangyayari po talaga yun na minsan naliit yung plants. Yun, tapos pag nakapagpahinga sila, doon na uli sila gaganda. So ang mali lang natin minsan, dahil sa over propagation, nauubusan tayo ng plants. So ayun, isa sa mga pagkakamali ko. So kapag nagpropagate ka, sana alagaan mo mabuti para naman hindi matuluyan. So yun lang muna, napakahaba na ng video na to, no? So tagusin lang natin yung isang tanong. So bago tayo magtapos, no, ng video na to, ito pala i-share ko sa inyo. Ito yung pinropagate ko na Helianthera. Isa sa mga plants na hindi ko alam, hindi ko pa na-experience na mag-dormant sila. No, siguro nga nagdo-dormant minsan kasi hindi na rin ito nalaki, narami agad eh. May time naman, tingnan nyo, dami. May time na mag-delete nila. Hindi mo alam kung anong nangyayari sa kanila. May time rin naman, no, bilang lalaki yung isang creature, diba? Tapos magbibigay ng traits na cross nila, no? So mahalaga yung checking rin sa plants, maintenance na tinatawag. Siguro isa yun sa mga isa sa mga dapat nyo ma-acquire na skill, yung pag-maintain ng plants, no? So ano ba yung sinasabi kong maintenance na yan? So pag-check kung may peste, kasi syempre pag may peste, hindi mo makikita yung pinakamaganda niyang form. Papangit siya, maaaring mamatay, madamay pa ibang plants mo. Ano pang ibang maintenance? Pagdidilig regularly. Yung pagdidilig, hindi tayo pare-parehas ng dalang ng pagdidilig or yung kung gaano tayo kadalas magdilig. Kasi yung iba sa atin nakatira sa mas malamig na lugar na hindi naman kailangan diligan araw-araw. Iba sa atin na umuulan palagi yung lugar, so hindi mo kailangan magdilig. So kung kayo nakatira naman sa mas mainit na lugar or controlled environment like sa greenhouse, so kailangan nyo magdilig regularly. So hindi nyo dapat tuyong-tuyo yung medium, no? Pero minsan pwede nyong gawin yon, pero alalayan nyo, habulin nyo, bawa pagdating ng kinabukasan, diligan nyo ng wagas para naman makarecover. Ginagawa rin yun yung pagpapatuyo minsan, no? Pagka stable na yung plants at gusto mong mamatay yung mga algae sa paligid, patuyuin mo yung medium, no? Total maganda na yung root system ng plant mo, hindi niya iindahin kahit na matuyuan sila ng isang araw, no? So hanapin nyo yung spot na yon na dapat mabuhay siya at kahit na isang araw na walang tubig. No, kaya ng plants yun na basta't okay yung root system, kasi may mga moist na area pa rin naman yung medium na yan sa ilalim. So ano pa bang ibang maintenance? Tanggalin yung mga dumi-dumi na algae, no? Pwedeng kayuren, palitan ng medium, o kaya ano pa ba? Ayan, palitan ng medium, no? Ako kinakayod ko. So pagka naman, ano pa ba? Yung peste na banggit ko na. So yung mga insekto na malalaki na kumakain yan, syempre iiwas nyo sila doon. Sumunod naman yung mga damo, so tanggalan nyo ng damo. At kung kayo ay may chance na maka-acquire ng live sphagnum moss, lagyan nyo sa paligid kasi isa yan sa mga magandang
way para mas mataas ang propagation rate ng inyong mga halaman. So, mas madali nyo magparami. So, siguro yun lang muna, no? Wala na ba namang iba? So, pagdating sa sunlight, no? As long as makareceive yan ng direct sunlight, morning sunlight and or late afternoon, okay yan. So, minsan nga mas nainggit pa ako dun sa may morning sunlight lang kasi hindi sila natitempt ay pulsan. Kasi pag pinulsan mo, minsan pag nasobrahan, dun pa nasusunog sila dahil morning sunlight lang meron sila. Papanatili na yung green at maganda. Hindi man mabilis pumula pero at least safe, diba? So yun lang, sana karoon tayo ng magandang tulog ngayong gabi dahil pababa na rin ako, tutulog na ako, maaga pa ako bukas. So yun lang, God bless sa inyo at sana may natutunan kayo kahit based sa experience ko lang itong mga advice ko. So kung meron kayong mga ibang mga kaparaan, gawin nyo yun, yung nakikita nyo mas maganda kaysa sa mga sinasabi ko. Kasi hindi naman lahat na sinasabi ko dito may apply nyo sa sarili nyong setup. Bawat setup kanya-kanyang diskarte. Na-experience ko na dati yung mga maliliit na setup, mas malaki ng kaunti. No, nakakita na rin ako ng mga indoor although hindi ko pa ginagawa yung totally indoor setup. No, so lahat yan may kanya-kanyang modification sa kanilang pag-aalaga. So kaya hanapin nyo yung paraan ng pag-maintain ng plants nyo na hindi ganun kamahal, hindi ganun kahirap, hindi hassle sa time nyo. No, kasi pag nakuha nyo yun, mas madaling mag-alaga ng plants na to. Dati-dati, stress na stress ako. Halos hindi ako makatulog sa pag-aalaga dahil ang dami kong gustong gawin. No, pero nung nakuha na natin yung sakto lang, no, na pag-aalaga, sweet spot na tinatawag. Parang pag nagbabay ka, tapos nabalansin mo na. So, ayun, pag nakuha nyo yun, mas madali mag-alaga na ito. Hindi kayo may stress. Matutulogin kayo. So, yun lang. God bless and bye-bye.